Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Pag-usapan po natin itong implikasyon at naging dahilan kung bakit natsugi, natanggal, na-dismiss bilang Chief Prosecutor ng International Criminal Court o ng ICC itong pakialamero at hambog na si Amir Khan. Bakit ko naman nasabi na pakialamero at hambog itong si Amir Khan na Chief Prosecutor ng ICC? Sapagkat ito po ang naging kapartner nila Trillanes at ng grupo nila, pati ng mga operatiba ng CPP, NPA, NDF, kagaya ng mga taga-NUPL, National Union of Patakas Lawyers, para po isagawa ang bogus, illegal at maanomalya na case build-up at investigasyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan natin na 2019 March, nag-take effect po ang effectivity ng withdrawal of membership ng Pilipinas sa ICC. At hindi na po tayo sakop ng anumang treaty obligation sa ilalim po ng Rome Statute para mag-cooperate pa o kilalanin pa ang ICC since March 2019. Pero itong pakialamero at hambog na si Amir Khan bilang Chief Prosecutor, sa kanila po nagsisimula ang mga investigasyon, case build-up, ang pagsumiti ng mga reklamo formal sa Chamber of Judges ng ICC. Ngayon, ang ginawa nila, at ito naman ay naibulgar na ng mga dating Marines, ang mga former soldiers, na mga naging security detail kay Saldico, na sila ang nag-deliver ng mahigit 100 million pesos, equivalent to $2 million, sa grupo na pinadala ni Amir Khan dito sa Pilipinas upang magsagawa ng naturang anomalya at illegal at bogus na case build-up in investigation laban kay Pangulong Duterte in 2023 and 2024. Mga kababayan, illegal po yon sapagkat 4 na taon na halos o 5 taon na nakalilipas nang simulan nila ang formal investigation and case build-up in preparation to file formal charges na mag-build up ng kaso na inireklamo noon nila Trillanes at ng mga taga-CPP, NPA, NDF laban kay Pangulong Duterte. Ibig sabihin, doon pa lang sila nangalap ng mga ebidensya. Matapos na hindi na po tayo sakop ng ICC. 4 na taon na ang nakakalipas. At ito ay pagpapakita po ng illegal, pakialamero at ang tinatawag nga ni US President Donald Trump at ng gobyerno ngayon ng Amerika na interventionist at feeling global bureaucrats na tagapagbantay ng hustisya di umano itong ICC. Ngayon, dahil dyan, to make the narrative backtrack short, naipakulong ng illegal si former President Duterte at nakapag-issue ng arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa, on top of that, laban kay Pangulong Duterte, kay Senator Bongo. Ayon ito sa mga nadulas na dila nila Trillanes at nila Cristina Conte ng NUPL. So si Bongo, si Bato de la Rosa, si Albayalde, si Danao, at saka si Giran. Yan po, dating NBI director naman, ay may mga standing na mga illegal na arrest order, subalit kinikilala ni Marcos Jr. at ginagamit para mangipit, mamilipit at manupil ng mga targeted Duterte personalities and Duterte-aligned individuals, kagaya ng binanggit ko. At subalit ito ngayon ay kumalma-kalma ang panggagamit nila Bongbong Marcos Jr., nila Boying Rimulya, nila John Vic Rimulya sa ICC, pati si Trillanes. Bakit? Kasi nga nagbabala na si US President Donald Trump na hindi niya papayagan na ang mga kaalyadong mga bansa ay patuloy pa rin na magsuporta at makipag-cooperate sa ICC. That message has been clearly delivered by Marco Rubio, ang US State Department Secretary, na bumisita kamakailan lamang kay Bongbong Marcos Jr. And of course, ganun din po ang naging pagpapaabot kay kay Philippine Ambassador to the US
Babes Romualdez na seryoso ang panawagan at kampanya na inilulunsad ni US President Donald Trump na nagbabanta na ipabubuwag niya o lalansagin at lulumpuin na itong pakialamero at parang hukom ng kalawakan, hukom ng sanlibutan kung umasta, itong ICC, mga kababayan, itong International Criminal Court. Kaya naman biglang natameme si Marcos. Nag-alangan po siya kung papayagan pa ba niya na gagamitin ang panunupil laban sa mga political enemies niya gamit ang baluktot na mga diskarte niya sa pakikipagsabwatan sa ICC. Yun, klaro tayo dyan. Kaya naman si Trillanes todo gapang sa New York na makipag-usap kay US Ambassador Babes Romualdez, no? Kasi gustong-gusto talaga ni Trillanes at ng grupo nila sa Dilaw at Pink Alliance ng mga sumbi nila at pati itong mga komunista at hilaw na komunistang grupo na kasabwat lahat ni Marcos at ni Romualdez ay talaga namang lumpuin ng tuluyan ang mga ilan pang mga opisyal na noon ay sinasangkot nila ngayon sa kay Pangulong Duterte sa war against drugs at ginagamit nila ang ICC. By the way, ang ICC, wala po itong karapatan na jurisdiksyon sa mga bansa na hindi nasakop ng tratado nila at lalo pa kung umiiral ang tinatawag na judicial and legal system sa naturang mga bansa. Sa atin po lahat ng regional trial courts, lahat ng municipal and city courts, lahat ng court, pati sa Korte Suprema, umiiral. Pwedeng magsampa ng kaso. Pwede nagpapakulong nga si Marcos, di ba? Gamit ang Sandigan Bayan at Ombudsman sa mga kalaban niya sa politika, gamit ang frame-up charges. So, ba't hindi ninyo gawin yan dito? Na magsampa kayo ng kaso sa sinasabi ninyong crimes against humanity na ginawa nila Pangulong Duterte. Bakit kailangang dukutin, ipadukot, ipatapon, at iligal na mapapakulong si Pangulong Duterte? Dahil hindi naman po yon ang agenda nila, yung katarungan na sinasabi para sa di umano mga naging biktima o nasalanta at tinamaan ng war against drugs. Ang pinaka-agenda ni Marcos ay para po matanggal physically, mawala si Pangulong Duterte at ang mga kaalyado nito upang hindi sila makapagbigay ng mas malakas pang impluensya o suporta at mga inspirasyon sa mga namumuo na mga pagkilos at paglakas ng democratic opposition laban po sa katiwalian at pandarambong at kurakot na gobyerno ni Marcos Jr. That's why ni-remove, tinanggal talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, itong ginawa ni Karim Khan, babalikan natin, may nagreklamo sa kanya na isang legal staff sa kanyang office, no? Sa isang project ng United Nations bago pa siya mailagay dito sa ICC bilang chief prosecutor. At ang sinasabi ng naturang abogada at complainant na siya ay minolestya, no? O sexually assaulted by Karim Khan. At ito ay naimbestigahan. And so, after mga 4 years, na naimbestigahan ito, ay nagdesisyon na po ang United Nations mismo at ang Review Assembly ng mga bansa na bumubuo sa Executive Committee para sa ICC na lubusan ng tanggalin itong si Karim Khan bilang Chief Prosecutor sa ICC. Ang tawag po dyan, karmic justice. Hustisya dahil na karma. Yan po ang gawang kasamaan, umaani din po ng mabigat na pananagutan at paniningil kapag ito ay dumating. Yan ang tinatawag na Day of Reckoning. Ngayon, wala na sa ICC itong si Karim Khan at posible pa itong matatanggalan ng lisensya sa pagpraktis bilang abogado sa Great Britain o sa United Kingdom at sa iba pang bahagi ng mundo dahil under review na rin ang kanyang lisensya sa pagkaabogado. Lalo na doon sa Great Britain at sa London, mga kababayan. At itinuturo ng kampo ni Karim Khan na ang pagkakatanggal sa kanya sa ICC ay kagagawan daw ng Amerika at ng Israel dahil nagpalabas siya, tinulak niya
ang pagpapaaresto di umano kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sa kanyang Defense Minister or Defense Secretary. At ito, sabi niya, ay laro ng politika ng mga makapangyarihang bansang magkakaalyado like Israel and America. Well, for whatever reason he may have, that may be true, pero hindi rin po yan nababaliwala ang katotohanan na siya ay napakita ang katotohanan ng reklamo, may pananagutan siya sa sexual offense na kanyang ginawa laban dito sa isang legal staff nila nung siya pa ang namumuno ng isang legal project ng United Nations. Ayun. So, nakuha niya ang parte niya. And we hope na ang defense team ni Pangulong Duterte sa ICC ay ma-bring up po itong involvement ni Amir Khan sa usapin ng bribery and pangungurakot, lalo na mayroong direct testimony po na inilalabas ang 18 former soldiers na ito na sila ang nag-deliver ng limpak-limpak na pera na mahigit kumulang 2 million US dollars, ang equivalent to more than 100 million pesos na isinuhol bilang incentive sa mga dumating na mga tauhan ni Amir Khan. At dapat maimbestigahan na rin ng ICC yang ganyang aspeto ng pagkakasangkot ng ilang mga prosecutors at posible mga judges na contact ni Amir Khan dyan sa Chamber of Judges ng ICC. And of course, itong pag-aasta ni Trillanes na parang siya ang sheriff at warrant officer dahil sa kanyang connection at pagkakasangkot dito sa grupo nila Amir Khan. At ganon din po itong pangingialam ng CPP, NPA, NDF, yung kanilang National Union of Patakas Lawyers. Ayan. So, malinaw mga kababayan na kapag talagang maningil ang karma, walang pinipiling pagkakataon, darating at darating ito. At kung maimbestigahan po itong involvement nila Amir Khan, nila Trillanes, at ng grupo nila sa posibilidad ng pag-iral ng tinatawag na bribery. At ang bribery na ito hindi ordinaryo lang, kundi ito ay ginawa para pakialaman ang soberanya ng Pilipinas at pagtaksilan ang ating sariling mamamayan, lalo na sa pagkatao ni Pangulong Rodrigo Duterte nang siya po ay sa pilitang ipinadukot at ipinatapon at ngayon ay illegal na nakakulong sa detention facility ng ICC sa Netherlands. It will also open up other issues kung bakit itinuloy pa ang bogus, questionable, maanomalya na uri ng case build-up in investigation para mangalap ng ebidensya laban kay Pangulong Duterte, bagamat hindi na po nila tayo nasasakupan. Pa kahit sabihin pa na may residual effect ang mga krimen na ina-allege nila kay Pangulong Duterte at sa mga tauhan nito noon at mga opisyal, dahil nangyari daw ito nang bahagi pa ang Pilipinas sa ICC, just the same. The ICC is not the principal court. Granting na mayroon silang residual effect of cases na hinahawakan, pero buhay po ang korte sa Pilipinas. Buhay ang judicial system. Buhay ang legal system sa Pilipinas na hindi nila kailangan tapakan, hindi nila kailangan yurakan at upang itulak ang kanilang pangingialam. That's another question. That means pwedeng ibalik, i-remand ng ICC, Chamber of Judges, ang kaso ni Pangulong Duterte balik sa Pilipinas. At ibabalik dito dapat si Pangulong Duterte. At kung kailangan siyang sampahan ng kaso sa Pilipinas at dito lilitisin, pwede pong gawin ng ICC yan. In the light ng ganitong uri ng iskandalo ng kasamaan sa mga kondukta ng gawain ng naging chief prosecutor ng ICC na si Amir Khan patungkol sa mga kaso involving kay former President Rodrigo Duterte. At pangatlo na punto dyan, yung pagkakasangkot ni Amir Khan at ng kanyang mga grupo sa mga political operation and demolition job na pinapakontrata ni Bongbong Marcos Jr. at ng gobyerno niya para gamitin ng ICC as a political persecutor element or instrument against the political opposition, the way ang kondukta nila laban kay Pangulong Duterte na ginawa nila. Yan po ay malinaw din na dapat maimbestigahan kung naging for sale ang mga operations ni Khan, at it will have also
an effect into the status of the current detention of former President Duterte dahil ito po ay magpapakita na ang nangyari sa kanya ay illegal, anomalya at bogus. At dapat i-rectify at i-correct yan ng ICC at ibalik siya sa Pilipinas. These are solid and real grounds of question, lalo na kung ipatestify ang mga former Marines na nakita nila sila mismo, ang personal na nag-deliver ng mga naturang bribery amount and money amounting to $2 million at least sa mga tauhan ni Kamir Khan, and so therefore everything that they did in the so-called investigation and collection of alleged mga ebidensya kay Pangulong Duterte ay illegal at bogus. Well, abangan natin kung saan pa hahantong at saan pa po idudulot ng implikasyon nitong pagkakatanggal na ngayon ng ICC Chief Prosecutor na si Kamir Khan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay kay Ka Eric at sa ating live stream na unti-unti ko na pong sinusubukang maibalik. 1 in the morning, 1 in the evening. At least may 10 to 12 hours na gap para naman po mas lively at interactive ang ating mga live stream. And pangalawa po, nagbuo ako ng bagong channel, hindi ko pa na-ooperate. Ang pangalan niya, Pilipinas Ngayon. Tinulungan po ako nila Brother Ka PL, Pambansang Loyal, sapagkat nire-report po ito ng mga trolls at ng mga cybercrime operatives ni Marcos, ang channel ni Ka Eric, pati ang ating Facebook page and Facebook account. Talagang walang tigil ang panggigipit at panunupil ng gobyerno ni Marcos sa mga nagsasalita sa katotohanan at naninindigan para sa katarungan ng mamamayang Pilipino. Mabuhay po kayo, maraming salamat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Mga kababayan, God bless you and God may protect you. And to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you also. Mga kababayan, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!